Patuloy po natin ang ating discussion sa chapter 2 ng ating pong confession. Ang title niya ay Of God and of the Holy Trinity. So nasa part 11 na po tayo. So we're really taking our time going through this chapter. Ganun din naman ang gagawin natin for the rest of the chapters ng ating pag-aaral ng confession. We will try our best na daanan ang lahat ng mga mahalagang detalye. Bagamat hindi ito magiging truly comprehensive, pero sa palagay ko ay sapat para maunawaan natin yung mga key doctrines, no, na ating pong tinitindigan bilang isang iglesia. So we are done with the attributes of God. Napag-usapan na natin yan, ano, which is basically the first part of this chapter. And pinag-aralan din natin yung relationship between God and the creatures. Nasa paragraph 3 na po tayo ng ating pong pag-aaral. The triune God in relation to Himself. And last Lord's Day, pinag-usapan natin yung topic, the doctrine of the Trinity stated. Okay, basically parang introduction ito ng ating pinag-uusapan. And under this, number 1 lang yung na-discuss natin, ano? The unity of the three divided divine persons, the unity of the three divine persons. Under that, our God is Trinitarian. May tatlong persons, diba yung ginamit yung salitang subsistencies dun sa ating confession. Ibig sabihin, tatlong being. So three different, distinct persons ang Trinity, but they are one substance. Kaya nakalagay dyan, our God is one God. So ulitin natin, ang doctrine ng Trinity ay isang mystery. Hindi natin talaga ito lubos na maunawaan. So what we are doing, tinitingnan natin yung revelation sa Scripture, kung ano yung pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. So malinaw from the entire Bible, nagpakilala ang Diyos na siya may persona na nagpakilalang Ama. Siya may persona na nagpakilalang Anak at meron ding persona na nagpakilalang Banal na Espiritu. At sila'y pantay-pantay pagdating sa kanilang essence, sa kanilang pagiging Diyos, sa lahat ng attributes, no? Walang isa higit sa kabila at walang naghahalo, ano? Bagamat sila ay three distinct individuals, sila po ay one substance. Three subsistencies, one substance. Ibig sabihin, iisang Diyos, walang tatlong Diyos. Iisang Diyos lamang na may tatlong persona. Diyos lamang po ang may ganitong katangian. Okay? Na merong tatlong persona pero iisa lang. Tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos, pero hindi po tayo magkataglay ng tatlong persona, no? Sa psychiatry and psychology, ang tawag dyan ay psychosis, no? Hindi po yan ano po yung mental illness yan, no? Pagka yung may iba-ibang personality yung isang tao, schizophrenia yung mas technical na term dyan, pero hindi po yan tinutukoy natin na katangian ng Diyos. Okay, and pagpapatuloy natin ito, hindi natin masyadong elaborate yung mga pinag-usapan natin noong nakaraang Lord's Day. You can go back to the recorded video na naka-upload sa ating YouTube channel. So paragraph 3 na tayo. So pag-usapan natin, the divinity of the three subsistences of God defended. Sa paragraph 3 pa rin tayo. So yung tatlong persona ng nag-iisang Diyos, may katangian sila ng pagiging Diyos at pare-pareho silang Diyos. So sinabi natin nakaraan, the Father is fully God, the Son is fully God, and the Holy Spirit is fully God. But they are one. Okay? So hindi po dahil Ama ay mas mataas kaysa sa anak, ano, di ba sa pamilya ang Ama ay mas mataas sa anak, higit yung mga katangian ng Ama kaysa sa anak, hindi. Ano? So sa Trinity, sa economy ng Trinity, pantay-pantay sila. Okay? Lalo na pag pinag-usapan natin ang kanilang pagiging Diyos o ang pagiging Diyos.
The Father is God, pag-usapan natin ngayon, and then the Son is God. Okay? The Father is fully God, and then the Son is fully God. So itutuloy natin ito next Lord's Day kasi medyo mahaba yung discussion. So mapuputol ng kaunti. If not, we will proceed with the Holy Spirit next Lord's Day as God. Kasi yun ang medyo, sa palagay ko, mahirap i-defend. Ano? Because of the available revelation sa New Testament. Okay? The Father and the Son, ang pag-uusapan natin ngayon, and their divinity. So dito pa rin tayo sa paragraph 3. So pinutol ko na, no? Hindi ko na nilagay lahat. So doon pa rin tayo sa first few sentences ng paragraph 3. In this divine and infinite being, there are three subsistences: the Father, the Word or Son, and Holy Spirit, of one substance, power, and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. Okay, so yan ang sinasabi ng ating confession. Okay, ulitin ko, ang confession natin ay humahango lamang ng mga katotohanan sa Scripture. Okay, so yung mga nakasulat po dyan ay hango sa Scripture. Actually, sa original na confession, pag pinuntahan ninyo, yung bawat statement dyan may mga supporting verses. Okay? Kaya hindi natin siya inimbento, hindi po siya ginawa lamang ng tao o hango sa kaisipan ng tao, kundi halo po sa Scripture ang mga sentences or statements na yan. And as we elaborate on this, ay dadagdagan pa natin ang mga additional supporting scriptures. Ito pong mga statement na pag-uusapan natin. Okay, so we are done with the unity of the three divine persons. So punta na tayo sa divinity of the three subsistencies of God defended. And of course, the first one is the Father is God. Okay? Or God the Father. God the Father is fully God. Okay? So, note, siguro, gawin nating malinaw. Ano? Pag pinag-usapan natin ang pagiging Diyos ng Ama, kahit po yung mga grupo ng relihiyon na non-Trinitarian, walang issue pagdating sa deity nila ng Father. Hindi nila dinideny na ang Diyos, ang Ama ay Diyos. Okay? Anong grupo man yan na maisip ninyo na non-Trinitarian? Of course, we label them as cults. Okay? Kasi pagka hindi sila naniniwala sa Trinity, they are not biblical Christians. Okay? Pero kahit mga non-Trinitarian sila, hindi sila nagkakaroon ng pagdududa pagdating sa pagiging Diyos ng Ama. Okay? Kahit sinong grupo yan. Oneness, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, yung God na kilala nilang Father, hindi nila kino-question ang kanyang pagiging Diyos. Observation, God the Father is explicitly referred to as God in both the Old and New Testaments. So, siguro ang nakadagdag dun sa malinaw na understanding ng mga tao na ang Ama ay Diyos, even the non-Trinitarians, kasi sa Old Testament at saka sa New Testament, Revelation, ang Ama, ang Diyos ay, ang Ama ay Diyos, or si Yahweh ay Diyos, particularly sa Old Testament. So tingnan natin yung mga verses. Halimbawa, sa Deuteronomy 14 verse 1a. Ang sabi diyan, you are the sons of the Lord your God. You are the sons of the Lord your God. Papasin po ninyo, yung Lord dyan, capitalized lahat ng letters. So pag nakita niyo yung Lord na capitalized lahat ng letters sa English translation, sa Old Testament,
yan yung translation ng Yahweh. Okay, so pwede nating sabihin, you are the sons of Yahweh, your God. Okay, so yan yung Old Testament reference to God. And later on, maintindihan natin sa most of the times, si Yahweh na nagpakilala sa Old Testament is also God the Father. But alam naman natin na dahil sila iisa, uh, even Jesus Christ was also referred to as Yahweh in the New Testament. Yung pong title na Lord. Okay? Pag pinag-aralan nyo mabuti sa original language, it was the Greek translation of the Hebrew Yahweh. Okay? So, kaya walang problema sa biblical Christianity when we say that this Yahweh is the Trinitarian God. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya lang sa panahon ng Revelation, so sa Old Testament, pinag-usapan natin nung nakaraan na hindi masyadong explicit o hantad yung revelation patungkol sa God the Son. Okay, naging malinaw lang yung revelation patungkol sa God the Son nung nag-incarnate na ang God the Son, no? The Lord Jesus Christ sa New Testament na yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi present ang Son, hindi present ang Holy Spirit sa Old Testament times. Diba yung mga verses na pinakita ko sa inyo doon sa practical application, mas nagiging malinaw sa atin yung revelation na merong person, even from the Old Testament, yung incarnation, yung physical manifestation ng God the Son, yung angel of the Lord. And then the Holy Spirit was also there in the Old Testament times. Bagamat sa Old Testament dispensation, iba yung kanyang ministry, okay? At saka yung kanyang indwelling, hindi katulad sa New Testament. Pinaliwanag ko rin yan ng kaunti nung nakaraan. Babalikan na lang natin siguro yan for more details sa mga susunod. Pero gusto ko lang liwanagin, yung Yahweh dito is the triune God. Okay? Pero sa Revelation, mas nakilala na Father sa Old Testament. Actually, yung pagkakilala nga ng Father sa Old Testament, hindi rin ganun ka-explicit, no? Bagamat totoo na tulad niyan, you are the sons of the Lord your God. That's the imagery of Father. Diba? Fatherhood. So, pero yung Father, God the Father, mas naging malinaw ng naturo ng Biblia nung ang Panginoong Jesucristo ay nagturo na sa kanyang mga alagad kung paano manalangin. Diba? Doon sa Matthew chapter 6. Sinabi niya, kung kayo mananalangin, tatawagin ninyo ang Diyos na Ama, aming Ama na nasa langit. So ang nagturo talaga ng malinaw patungkol sa fatherhood of God ay ang Panginoong Jesucristo nung New Testament na. Pero meron na rin traces ng fatherhood of God in the Old Testament. Pero sa Israel lang yun mas naging malinaw sa panahon ng mga Israelita. Pero sa New Testament, so tinuro na ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad, even Gentiles, they can call God the Father, hindi lang mga Hudyo. And then another verse, Philippians chapter 1 verse 2, sabi niyan, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. No, ito po ay greetings ni Paul sa mga taga-Pilipos. Diyan malinaw na tinukoy niya na Diyos ang Ama. Mapapansin niyo sa greetings na madalas distinct o magkahiwalay yung anak at ang ama. So dito makikita natin, bagamat dalawa yung subsistencies, dalawa yung persons, distinct sila. Kasi kahit si Apostle Paul, malinaw sa kanyang greetings, God the Father, our God our Father, and the Lord Jesus Christ. So magkahiwalay sila. Distinct persons sila. Pero alam natin, sa teaching ng Scripture, sila ay iisang Diyos. Pero dito malinaw that the Father is God. Okay, yun yung point natin. And then Ephesians chapter 1 verse 3, ganun din, Greetings din ito ni Apostle Paul sa church naman sa Ephesus.
Sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." So, ganoon pa rin. God is Father. Okay, Father is God of our Lord Jesus Christ. So, distinct pa rin sila. No? Magkahiwalay na persona ng nag-iisang Diyos. And then 1 Corinthians 8:6, sabi niyan, "Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things, and for whom we exist. And then one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist." Okay, the Father is God. Okay, and He is distinct from the Lord Jesus Christ. No? Sa greetings, laging magkasama yung Father and the Son. Na hindi po ibig sabihin yan ay hindi kapantay ang Holy Spirit. Okay, tandaan natin, sa mga letters ni Apostle Paul, hindi nawawala yung Holy Spirit. Actually, dun sa Philippians chapter 1 verse 3, yung sinabi dyan, "With every spiritual blessing in the heavenly places," we can understand the word spiritual there as from the Holy Spirit. So, Trinitarian pa din, no? Kahit yung greetings ni Apostle Paul sa mga churches. And then, last verse, John chapter 6 verse 27, "Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him God the Father has set His seal." So malinaw na. Okay? That the Father is God, or God the Father. Walang problema no? Pagdating sa divinity ng Father. Okay, the Father is fully God. Okay, kaya yung point natin dito, hindi na tayo masyado magdodwell dito no, sa divinity of God the Father. Kasi it's a universal accepted fact. Even from the non-Trinitarians, there is no controversy regarding the deity of God the Father. Okay, walang problema yan kasi sa Revelation, no, malinaw na malinaw, kahit sa New Testament, God is that the Father is God. The Father is fully God. Ang medyo mahirap-hirap, okay, ay yung deity of the Son. So punta po tayo doon, no? So letter B dapat yan. Letter B, hindi ko na correct, no? So letter B po yan, the Son is God. Kasi yung una, the Father is God, letter A. And then letter B, the Son is God. Okay, ito yung medyo maraming controversy, no? Yung deity of God the Son. Pero hindi ibig sabihin na controversial ay hindi natin kayang i-defend. Okay, so dito magko-quote po tayo ng maraming mga verses. Marami po dyan sa Book of John din no, na pinapatunayan na ang Diyos anak, na ang anak ay Diyos din, katulad ng Ama. So let's begin with notes. And I have two notes here. Okay, number 1. Ayan. Heretics will either deny the full deity of the Son of God or insist that He is not equal with the Father. Okay, yan lang laging issue. No? Pagka naka-encounter kayo ng mga cults, or mga false religions, especially mga non-Trinitarians, ulitin ko, no? Siguro hindi ako magkakamali pag sinabi ko na almost all of the cults are non-Trinitarians. No, almost all of the cults hindi naniniwala na merong iisang Diyos na may tatlong persona. And these are the heretics. Ang usually na issue nila, kung sasabihin mo na si Jesus ay Diyos, okay, may compromise sila. Hindi siya hindi buo ang kanyang pagiging Diyos. Okay, yun yung isa sa mga ipinipilit nila. He is not fully God. Or, hindi siya equal with the Father. Laging ganun Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, Mormonism. Okay? So lagi nila inaano si Jesus ay hindi kapantay ng Ama. Okay? Hindi siya katulad ng Ama. Laging ganyan, paikot-ikot yung kanilang mga arguments.
No? And ginagamit din nila ang Bible para i-defend yung kanilang belief na ganyan. Kaya dapat mag-ingat tayo. No? Dapat, kung hindi man tayo expert dito sa mga uh, teachings na ito, at least dapat familiar tayo. Yung hindi tayo basta-basta maliligaw. No? Kasi kung hindi natin inaaral, lalo na kung tamad ka na nga mag-devotion, hindi ka pa nag-aaral ng theology, madali ka masusway eh. Ano? So dapat familiar tayo sa mga doctrines na ito. Though, syempre, kung tatanungin niyo lahat ng pastor, mas gusto po namin ay well-versed ang mga members ng church pagdating sa mga theology natin. Pero hindi po lahat talaga ay ganun ka keen in understanding theology. So, tinuturo natin ito para maging familiar tayo. No, hindi tayo basta-basta malilito, hindi tayo basta-basta maliligaw ng mga maling nagtuturo. No, hindi tayo basta-basta mako-confuse. No? Kung mako-confuse man tayo, hindi tayo matatangay sa maling turo. Okay? Hindi ko po sinasabi na wag ma-confuse kasi mahirap kasi talaga yung theology, lalo na yung Trinity, mahirap talaga yan. So, hindi ako magugulat kung mako-confuse tayo. Pero dapat, kung mako-confuse man tayo, hindi tayo matatangay ng mga gulto sa kanilang paniniwala. Ibig sabihin, maninindigan pa rin tayo na hindi yan ang alam kong katotohanan and babalikan natin at i-reviewin natin kung ano man yung ating mga napag-aralan. That's also one of the reasons why we are trying our best to record every session, para mababalikan po natin pagka may free time, para ma-review at para ma-familiarize po tayo sa mga deep teachings na ito. And then note number 2, it is in the New Testament that we clearly see the teaching that the Son of God is fully God and equal with the Father. Hindi natin makikita ang sapat na support sa pagiging Diyos ng anak sa Old Testament. Okay, kasi ulitin natin, majority of the revelation in the Old Testament, mas explicit ang pagiging Diyos ng Ama. Actually, kahit sa New Testament, mas explicit talaga ang pagiging Diyos ng Ama. Pero sa New Testament din natin makikita ang pinakamaraming record na nagde-defend ng pagiging Diyos ng anak. Okay? At pagiging pantay nila ng kanyang Ama. Ulitin natin sa mga pananalita ng confession, 3 subsistences, ibig sabihin 3 persons, 1 substance, ibig sabihin 1 essence. They are one God. That's a teaching of the Bible about the Trinity. So let's look at the scripture support pagdating sa teaching that the Son is God or the Son is fully God. So meron po ako ditong ilang mga major verses, 3 major verses na at least dapat familiar tayo. So titingnan natin kung madadagdagan pa natin yan sa susunod na Lord's Day as we continue this with the teaching about the Holy Spirit as God. Okay, so una, ang pinaka-familiar scripture support is John chapter 1, verse 1 to 3. John chapter 1, verse 1 to 3. So sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Ginagamit din po ito ng Iglesia ni Cristo para patunayan na si Jesus ay hindi Diyos at hindi kapantay ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung paano nila nakuha yon. Bagamat napakalinaw, kahit sa English translation na tingnan, kahit sa original Greek ninyo tingnan, yung descriptions dito patungkol sa word or logos, who is also Jesus Christ, ay malinaw na Diyos. Okay? At isa-isahin natin yan. Actually, hinighlight ko na yan dyan sa mga verses, yung mga titingnan natin. So, nilagay ko sa mga bullet points yan. Una, in the beginning of time, space, and matter, at that point, the Son of God was. Ibig sabihin, di ba sabi doon, in the beginning was the Word.
Okay, was the word, sabi ng ibang cult, was past tense. No? So ibig sabihin, sa present, hindi na siya God. Okay? Was past tense yun eh. So iba yung past tense sa present tense. Yun ang isa sa mga ginagamit nilang argument. Pero I don't think they understood kung ano ibig sabihin ni John nung sinulat niya yung verse na yan. Nung sinabi niya that the Son was, ibig sabihin, He existed even before the creation. So nung sinabi that the Son was with God, He was already there in eternity. Okay? So bago pa nagkaroon ng beginning, He was already existing. Yan ang ibig sabihin ni John. No? The Word was with God. The Word was God. Ibig sabihin, He was there in the very beginning. Ibig sabihin, hindi yung meron siyang beginning, kundi bago nagkaroon ng creation, bago nagkaroon ng simula, nag-exist na yung Son. And He was with the Father. Okay? So ibig lang sabihin yan, He was there with the Father since eternity past. Maganda yung sinabi ni James White dun sa kanyang librong Forgotten Trinity. Si James White po ay isa sa mga Reformed Baptists na tagapagtanggol, no, ng mga pinaniniwalaan natin na turo ng Scripture. Sabi niya doon sa libro niya, nakikita niya, medyo maliit ng konti. Sabi niya, when speaking of the Logos, yun po yung word, no? The word or Logos was with God. When speaking of the Logos or the word as existed in eternity past, John uses the Greek word ein, a form of eimi. Greek po yan. The tense of the word expresses continuous action in the past. So, ibig sabihin, hindi past tense yung ibig sabihin ng was. Okay, kasi English language, ang was, past tense ng linking verb? Is. Diba? So, past tense siya. Ibig sabihin, tapos na. Pero actually, kahit sa English language, meron tinatawag na past, present, continuous, mga ganon-ganon. May mga tenses, may mga participle. So, ito, ang tense, continuous action in the past. Ibig sabihin, it was already existing in the past and it continues to exist. No, yan ang ibig sabihin yan. The Word does not come into existence at the beginning, but is already in existence when the beginning takes place. What is John's point? The Word is eternal. The Word has always existed. The Word is not a creation. Kung sinabi niyang, in the beginning was the Word, ibig sabihin, since eternity, before the beginning, nandun na yung Word. Kasama ng Ama. Okay? So, ibig sabihin, eternal yung Word na yan. Hindi siya creation. No? Hindi siya kasama sa mga nilikha dun sa 6 days of creation ng Genesis account. O yan, malinaw yung quotation na yan. Ano? Continuous action in the past. Ibig sabihin, hindi siya nahinto. No? Kasi pag ginamit mo sa English, was, nahinto na yun nung past eh. No? Iba na yung present. Pero ito, kahit siya ay sa past nag-i-exist, nagko-continue pa rin yung kanyang existence. Okay? So, ibig sabihin, He was uncreated. He was not created by God. Second bullet point, John chapter 1, 1-3 pa rin yan. Even though the Word is clearly called God, yet at the same time, it is distinguished from God the Father. Tulad doon sa John chapter 1 verse 1b, and the Father was with God. So ito yung paulit-ulit nating sinasabi, no? 3 subsistencies, ibig sabihin 3 distinct persons. Hindi po iisang persona, no? Merong iisang Diyos, pero meron siyang 3 persona na magkakaibang persona. The Father, the Logos or the Word, and the Son. Andito sa John chapter 1 verse 1b, malinaw na sinasabi ni John yun. The Father or God is not the Son or the Word because the Word was with God. So magkasama sila. They were together from eternity past. Hindi totoo rin yung turo na nilikha lang ng Ama yung anak. Kasi pag sinabi mong nilikha lang ng Ama yung anak,
Hindi sila magkasama nung bago maglikha ang Diyos. Di ba? Kasi nilikha lang ng Diyos yung anak. Eh, malabo din yung paniniwala ng iba na nilikha lang ng ama ang anak. Maganda yung sinabi ng Layman Systematic and Biblical Exposition of the 1689 London Baptist Confession of Faith, Volume 1, tungkol dyan. Sabi, John chapter 1 verse 1b speaks of the Word's relationship to God the Father. He was face to face with Him in blessed communion. So, ibig sabihin, bago lumikha ang Diyos, magkasama na yung anak at ang ama, and they were face to face. They were together. No? Hindi magkahiwala yung kanilang existence. Magkasama sila bago nilikha ang lahat. Pinapakita lang sa atin yung distinction between the persons of the Trinity, but they are one substance. Okay? Nasusundan niyo pa ba? I hope napapaliwanag ko ng mabuti. Siguro mamaya mag-question po kayo. No? Let's try to finish this earlier para ma-discuss natin yung mga question ninyo. So, ang point lang natin dito ay ang ama ay kasama na ng anak. Ang anak ay kasama na ng ama bago pa siya lumikha ng lahat ng alam nating nilikha. And then the third bullet point, third explanation, not only is the Son of God here clearly called God, but the creation is said to be made through Him, and without Him, nothing was made. O ito pa, isang patunay na ang anak o ang salita na siya ring anak ay Diyos. Bakit? Sabi diyan, siya ang lumikha ng lahat. Diba? God the Father created through the agency of the Son. Hindi contradictory yung God created everything, the Father created everything, the Son created everything. They were all in this together. Ang Diyos ang lumikha. Actually, kahit ang creation ay Trinitarian. Babalikan niyo yung Genesis chapter 1. Even the Holy Spirit was there. Diba? Sabi din sa verse 2, and the Spirit was hovering over the formless creation. Yung Spirit na yon, yun yung Holy Spirit. At bahagi pa rin po ang Holy Spirit sa creation. Kaya kahit yung creation, Trinitarian. Diba? Dito, malinaw that the Son was also there and He was the Creator. The Father created through the agency of the Son. Okay? So the Father, the Son, and the Holy Spirit, they were all involved in the creation. And that makes them equal. Hindi pwedeng maging creature yung creator. Okay? Kung creator, creator lang. Kung creature, creature lang. Kaya nga may tinatawag tayong the creator-creature distinction. Kahit kailan yung creator hindi pwedeng maging creature, kahit kailan yung creature hindi magiging creator. Okay? Makikita lang natin yung break dun sa creator-creature distinction nung nagkatawang tao si Jesus Christ. Bakit? Diba yung creator nagkaroon ng katawan ng tao. He took upon himself the human nature. He created for himself a human nature. Yun yung mas magandang terminology doon. Lumikha ang Diyos para sa kanyang sarili ng katawan para sa Diyos anak. Okay? Pero hindi naging creature ang anak. He still remains to be God, the Creator. Colossians 1:15-17. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him, agency, by Him, all things were made in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold
together. So dito tinutukoy si Jesus Christ, no? At malinaw na malinaw kahit sa theology ni Apostle Paul that the Son is creator. Sabi diyan, He was there before all things. And He created all things for Himself. And He holds them all together. Imagine. Hindi lang nilikha ng Diyos ang lahat, pero pinapanatili ng Diyos ang lahat in their proper order. He sustains everything. No? Nung nilikha ng Diyos yung galaxy natin, lumikha siya ng mga planets, nilikha niya din yung gravity that will hold all of these planets in their proper places. Siya din yung lumikha ng rotation ng mga planets in their own axis, ng revolution ng mga planets sa sun. All of those things, no? Nilagay ng Creator, ng God the Son, to sustain His creation. Siya naglagay ng oxygen. No? Siya naglagay ng balance sa lahat ng metals, elements, and everything dito sa planet na ito. Just imagine pagka sumobra yung oxygen, hindi rin tayo mabubuhay. Pag sobrang kulang yung oxygen, hindi rin tayo mabubuhay. Pag sobrang dami yung carbon dioxide, hindi tayo mabubuhay. Pag sobrang konti rin, hindi rin tayo mabubuhay. So lahat in proper balance, lahat sustained, no, by this Creator. Amazing. Point natin, if He has created everything that exists, this means that the Son is uncreated and therefore eternal without beginning. Diba? Wala siyang simula. Kung walang simula ang anak, eternal siya. At pag-usapan natin sa mga attributes of God, diba? God is eternal. So the Son, the Word, cannot be eternal if He is not God. And if He is not God, He cannot be eternal. Diba? Kung hindi siya eternal, He will be part of the created beings. Pero hindi nga siya part ng created beings because He is the Creator. Okay? So hindi ko talaga maintindihan yung mga calls na ito. No? Ba't pinipilit nila na si Jesus ay hindi Diyos? Isang verse pa lamang yan. No? Ang linaw-linaw na. Hindi mo na siya mapapagkaila. Na malinaw ang turo ng Scripture na ang Panginoong Jesucristo, ang salita na siya ring anak, ay malinaw na ganap na Diyos. And then second verse, John chapter 1 verse 18. Sabi dyan, no one has ever seen God. Tingnan niyo yung sentence tingnan niyo yung verse And no one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made Him known. Okay? He has made Him known. Pero tingnan niyo yung construction. No one has ever seen God. Ako naniniwala yung God dyan sa unang part na yan is God the Father. Pero tinuloy, the only God who is at the Father's side. Sino yun? That cannot be the Father because the Father is the subject of the verse. No one has ever seen God the Father. The only God who is at the Father's side or God the Father's side, He has made Him known. Of course, ang sinasabi ni John dito, kadugtong pa rin yan John chapter 1, verse 1 to 3, itong the only God na ito who is at the Father's side is none other than the Son o yung anak, ang logos o ang salita. So may dalawa po akong explanation dito nilagay. Una, the Son of God is absolutely equal to the Father. Here, He is called the only or unique God. Ang linaw, no? Sabi dyan, the Word, or God the Son, was with the Father and His side, and He is also God, the only God. May ano pa bang confusing dun sa verse na yan? Malino sa teaching ni Apostle John that Jesus is the Word, the Son of God, and He is fully God. Maganda yung sinabi ulit ni James White, doon naman sa isa niyang book, The King James Only Controversy. Sabi ni James White, the most ancient texts, including the oldest existing copies of John's Gospel, pangalan nun ay Papyrus 66, Papyrus 75,
as well as a number of the church's early fathers referred to Christ as the only begotten Son, or more accurately, the unique God. Ibig sabihin, yung translation ng John chapter 1 verse 18 sa maraming mga manuscript na available o kopya ng Gospel according to John, hindi lang siya the only God there, kundi the unique God. Okay, so yun yung isang translation ng maraming mga manuscript. So tandaan natin, binanggit ko na ito dun sa discussion natin about the Holy Scriptures, na yung current translation na meron tayo, yan ay produkto ng gathering and study of existing manuscripts o yung mga kopya ng original, no, na ipinasa ng mga scribes. May mga pangalan yan dito, Papyrus 66, Papyrus 75. So may mga designation pala silang ganon. Okay, and dito sa mga early manuscripts nito, kahit yung mga early church fathers, ibig sabihin yung mga pastor na malapit na nabuhay dun sa mga huling namatay ng mga apostol, halimbawa si Apostle John, yung mga pastor na nabuhay na malapit sa kanya, o buhay pa si John, nabubuhay na rin sila. Yun yung tinatawag nating early church fathers. So yung John chapter 1 verse 18, tinatranslate nila na the only begotten Son or the unique God. At tinutukoy niya si Jesus Christ, hindi yung God the Father. Okay? Yung the unique God or the only God, ang tinutukoy doon yung God the Son. So kahit sa mga manuscript at saka sa church father sa history, wala silang doubt na si Jesus Christ ay Diyos. Okay? And then, bullet number 2, He is not the Father, but He is in His presence as He was from all eternity. Diba? John chapter 1, verse 1b. He was in the beginning with God. Kasama na. He was already there in the presence of the Father. Kaya hindi siya created eh. Okay? He was there with the Father even before He created the angels. No, He was there with the Father and the Holy Spirit even before everything existed. Nandun na ang anak, kasama na in the presence, face to face, no, with the Father and the Son. Of course, alam naman natin na yung term na face to face is an anthropomorphism, no? Ibig sabihin, wala namang face ang Diyos kasi spirit. No, yung term lang na face to face means na magkakasama sila, they were together, no? Kaya hindi po malungkot ang Diyos kaya siya nag-create ng tao. Sabi ng iba, kaya nag-create ng Diyos ng tao kasi malungkot siya dahil nag-iisa siya. Hindi, meron niyang 3 persona eh. 3 subsistencies ang Diyos eh. And they are in fellowship with one another. Kaya hindi kulang sa atensyon at kulang sa pag-ibig at nalulungkot ang Diyos sapagkat nandun ang anak at nandun ang banal na espiritu. No? They are satisfied with one another. Ang totoo niya, hindi naman nila kailangan ng tao. Hindi naman nila kailangan lumikha ng kahit na ano. No? But out of the abundance of their kindness and mercy, no, they created everything. Point natin dito, the Son of God is clearly referred to as the only and unique God here, who is separate yet one with the Father. Okay? Isa to sa mga mahihirap ha. So I hope na sundan po ninyo yung mga arguments. And by the way, you can still review this sa ating recorded video. And then, number 3 and last, John chapter 20 verse 28. Ito yung comment ni Thomas nung nakita niya ang Panginoon. Diba? Nung unang napapakita ang Panginoon sa mga alagad, absent si Thomas. Okay? Kaya lang talaga mabait ang Panginoon, you know? Nagpakita siya ulit. And by the second time na nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, nandun na si Thomas. No? Ay, mahirap yung nag-absent, no? Yung unang revelation, di mo makikita eh. Ano? Kaya lang, mabait talaga ang Panginoon. No? Hindi nahihayaan na hindi ma-experience ang lahat ng kanyang mga disciples, yung kanyang grace and kanyang blessing.
So for the second time that he appeared to the disciples, Thomas was there. At doon na record yung kilalang comment ni Thomas, no? Siguro dahil nga lahat nakita na ang Panginoon sa unang pagkakataon, siya lang yung hindi. Nung nakita niya, siya lang talaga ang nagpakita ng matinding paniniwala na buhay na nga ang Panginoon. Sabi niya, "My Lord and my God." Okay? Thomas answered him, "My Lord and my God." So let's start with the note. Very clearly, the Lord Jesus is here called God. Sinong tumawag sa Panginoon, na nag-address sa Panginoon na Diyos? Si Thomas. Okay? My Lord and my God. Marami pa ring mga objections dito kahit sa sinabi na ng isang apostle na si Thomas, sa comment ng isang apostle na nakita niya resurrected Lord, na siya ay Diyos, marami pa ring objection. Okay, at ang isa sa mga objection ganito, no? Sabi nila, nag-blaspheme si Thomas dyan. He used the name of the Lord or he used the name of God in vain. Di ba sabi sa Ten Commandments, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. He was not speaking to himself, but he spoke these words directly to the Lord Jesus himself. Sabi ng iba, nagulat kasi si Thomas nung nagpakita ang Panginoon. Kaya, di ba, pag nagugulat yung iba Diyos ko po. Pag ano? Iba nga, hindi lang Diyos ko po tinatawag. Jesus, Maria, Jose pa tinatawag Di ba? Pinagsasama-sama yung pamilya. Yung earthly family ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, pagka po talaga nagulat tayo, nagalit tayo, tapos ginamit natin ang pangalan ng Diyos, paglabag yun sa Ten Commandments. Kasalanan yun. Dapat pagsisihan yun. Dahil paggamit sa pangalan ng Diyos yan ang walang kabuluhan. Lalo na yung mga mali-mali. Na pag nagulat, mabanggitin na yung pangalan ng Diyos at kung ano-ano yung pinagsasabi. Ano po yun? Paglabag po sa Ten Commandments yun. That's sin. Kasalanan. Sabi ng mga objection, nag-object, ganun na nangyari kay Thomas. Nagulat siya nung nakita niya yung Panginoon. Nag-appear kasi yung Panginoon Wala yung Panginoon dun sa room kung saan sila nagtitipon. Then the Lord suddenly appeared. Nagulat daw ang Apostol Thomas at sabi niya, "Oh, my Lord and my God." Yun daw ang paliwanag dyan. Kaya lang, di ba, pagka tayo ay nagugulat, yung comment na yun sa sarili natin Hindi naman natin yun sinasabi sa iba. Kaya nilagay ko dyan, he was not speaking to himself nung binanggit niya itong comment na ito. Instead, he was speaking these words directly to the Lord Jesus Christ. So, it's an address of respect and awe and adoration and yung pagkilala sa Panginoon na siya nag-resurrect nga talaga. So, hindi po ito haphazard comment, hindi po ito salita ng isang mali-mali o comment lang ng isang nagulat, kundi ito isang seryosong comment. Bakit ko nasabing seryosong comment? Kasi may nauna na sa kanya nakakita na buhay yung Panginoon yung mga unang alagad na nakakita. Absent nga siya So siguro iniisip niya na yan for 1 week, na ano kaya ang tsura ng Panginoon, Nandun pa kaya yung mga sugat, mga latay, and so on and so forth. Siyempre, nagkukwentuhan yung mga alagad na hindi niya ma-picture, maaring yun ang Pero, deep within his heart, I believe he's longing for, na makita niya talaga at ma-verify na niya na Panginoon talaga yung nabuhay. At nung nagpakita nga, after 7 days, doon nakita niya, nag-comment siya directly to the Lord. Parang he is addressing the Lord, "Yes, you are my Lord and you are my God." So, hindi yan haphazard at hindi yan paggamit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. And then, second bullet, the Lord Jesus does not reject Thomas's confession. Kung mapapansin niyo doon sa story, hindi niya sinabi, "Shh, huwag mo sabihin Diyos ako." Diba every time na yung mga angels nag-a-appear sa mga tao, ang unang reaction ng mga tao nakakakita, natatakot sila tapos lumuluhod sila para sumamba. Anong sinasabi ng mga angel? "Huwag mo akong sambahin."
No? Hindi ako dapat sambahin. Yun lang lagi sinasabi. Sinasaway ng mga angels, yung mga lumuluhod at gustong sumamba sa kanila. Bakit hindi naman sila worthy na sumamba. Pero nung ang Apostle Thomas ay nagsalita sa Panginoon ng, "You are my God, not just my Lord," hindi po nirebuke ng Panginoon. Kundi tinanggap ng Panginoon yung mga salita na to. And actually, the Lord commended Thomas and those actually more those who would believe in Him even without seeing Him. Diba? Kaya nga may verse dun sa John chapter 20 verse 29, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." So ibig sabihin, yung comment ni Thomas, "You are my Lord and my God," is a statement of faith. Sabi ng Panginoon, "You believe me because you've seen me." Ba, naniwala ka kasi nakita mo ko. Kaya sabi niya, "Blessed are those who believe even without seeing me." So kasama tayo doon, di ba? Naniniwala tayo sa Panginoon na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay kahit di natin siya nakikita, no? Sa kanyang resurrected glorious state. Pero dito malinaw na sinasabi ng Panginoon at ang Panginoon nire-recognize niya na yung statement na ito ni Thomas ay salita ng isang may pananampalataya. Kumbaga, salita na galing sa puso ng nananampalataya. Hindi galing sa isang puso ng nagulat o mali-mali o isang blasphemer. Kundi bibig na nagsasalita mula sa isang puso ng nananampalataya. So yung comment ni Thomas dito is a statement that he is believing that Jesus did not only resurrect, but Jesus is fully God. At ako naniniwala na sa history, pag pinag-aralan niyo yung Gospels, sa simula, confused pa rin sila sa identity ni Jesus Diba? There were points na parang naniniwala pa rin sila na si Jesus yung Messiah na magpapalaya sa kanila from Rome. Okay? Yun ang paniniwala nila. Kaya nung hinuli si Jesus, nawala yung mga apostles, nagtaguan. Ano? Kasi ganun yung nangyayari sa mga unang nagpapakilalang Messiah. Pagka hinuhuli, nawawala yung mga followers. Kasi natatakot sila, uhulihin din sila, baka pahirapan din sila o i-execute din sila. Kaya dun sa cross, isa lang yung apostle na natira doon, si John, yung pinakamaraming mga verses na nagsasabing si Jesus ay Diyos. The rest, wala. Kahit si Peter, wala Diba? Kasi ang paniniwala nila doon, bago nag-resurrect ang Panginoon, okay, Messiah siya, gumagawa siya ng miracles. Okay? Gusto namin yung teaching niya. Pero ako naniniwala na buo ang understanding ng mga apostles na si Jesus ay Diyos nung nag-resurrect siya. Okay? Nung nag-resurrect. Kaya itong statement ni Thomas is one of the statement representing the belief of all the apostles and all the disciples na nakakita na Panginoon that He is God. Nabuo sa isip talaga nila, sa theology nila, na si Jesus ay hindi yung Messiah na alam natin na magpapalaya sa atin sa pagiging alipin ng Roma. Kundi siya talaga yung Messiah na Diyos na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Point natin dito, and this will close our study, the Lord Jesus is in total agreement that He is God since He didn't rebuke Thomas for saying this. No? Hindi niya na-rebuke, hindi niya kinorek. Kasi kung hindi Diyos si Kristo, sasabihin niya, okay, tatanggapin ko that I am your Lord and Master, pero wag niyo akong tawagin Diyos, sasabihin niya ganon. Pero hindi kinorek, hindi ni-rebuke ng Panginoon si Thomas, ibig sabihin, he accepted it. He was in total agreement to his comment that He is God. Okay? And that para sa akin malinaw na 'yon. No? Hindi po mag-a-assume ang Panginoon ng isang bagay na hindi kanya o hindi totoo sa kanya. No? Because that will make him a liar. No? Nung sinabi ni Thomas, "You are my Lord and my God," walang paglaban ng Panginoon because it's truth. Katotohanan. No? Patungkol sa kanya.
Okay, so dito lang po muna natin hihinto yung ating pag-aaral. Tutuloy natin sa susunod na Lord's Day. I will try to add more verses that will help us understand that Jesus is God. And then tutuloy natin dun sa pangatlo, the Holy Spirit is God. Okay, I think yun yung pinaka-controversial talaga. No? Nalilito ang marami. Diyos ba talaga ang banal na spirito? So pag-aaralan natin yan sa susunod na Bible class natin sa Sunday, Lord willing. Meron po ba kayong question? Clarification. The Father is God. The Son is God. Okay, next time, the Holy Spirit is God. Question. Clarification. Okay, ulitin ko, pwede ma-confuse pagka naka-encounter ng mga false teachers, pero hindi to the point of being swayed to their side, ha? Kung mako-confuse, pag-aralan ulit. Balikan ulit yung ating mga pinag-aaralan para ma-review. Okay, kung hindi naiintindihan. So magtanong kung hindi naiintindihan para ma-clarify. Baka may makadebate kayo ng Iglesia ni Cristo. Tumambling kayo. Sabihin nyo, nga hindi nga Diyos si Cristo, patay na. Sana naman hindi. Major doctrine po ito. Pagka lumapit kayo sa akin, nasabihin nyo, Pastor, hindi na po ako naniniwalang Diyos si Cristo, tatanggalin kita sa membership. Hindi po ako nagbibiro. Question? Wala? Tatalino ng mga member ng CRRC. Mag-invite nga ako ng isang ministro dito minsan. Okay, so kung wala po kayong tanong, magpahinga na muna tayo para sa ating worship service maya-maya. Salamat.